Isa pong malaking propesiya sa Biblia, mga sangkay, ang natutupad na nga ba ngayon tungkol po sa pagkasira ng ating planeta at kitang-kita naman po natin ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Pag-usapan mo natin ito, mga sangkay. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog. At ito, mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa isang malaking propesiya sa Biblia. No? Tungkol po sa pagkasira ng ating mundo na ngayon ay nagaganap na po ito. Okay? Pag-usapan mo natin yan, but anyway, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all dahil dito mga sangkay, 1.21 million subscribers na po tayo. Kaya naman, alam mo na ang yung gagawin. Subscribe, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, ito mga sangkay, pag-usapan mo natin ito. Sabi po dito, kasi, ang patuloy na pagtindi ng init ng panahon kada taon mula sa karaniwang na itatalang temperatura ay maituturing na isa sa mga senyales na maaaring hindi na matirhan ang mundo sa hinaharap ayon sa eksperto. Ngayon mga sangkay, marami po dito ang nagkomento. Marami po ang nag-aalala din sa comment section. At yung iba mga sangkay, sinasabi po nila na ito daw po ay katuparan ng kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, ito po yung balitang yan mga sangkay. Panoorin po natin. Climate change model is already... So, natukoy po dito mga sangkay ang patungkol po sa climate change na ito po ay nagaganap po talaga ngayon. Kita po natin ang nangyari sa Brazil. Nakita niyo po yung nangyari sa Texas. At nakikita po natin ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa sobrang init. At sa buong Asia. Isa po yan sa mga senyales. Ayon po dito sa scientist. That we are increasingly the average temperature year after year, right? So normally this year beating the year before. Okay. Yearly daw mga sangkay, yung temperatura ay tumataas ng tumataas. Ibig sabihin, every year, umiinit po ng umiinit ang panahon. So ano ang patutunguhan ng ating mundo mga sangkay kung ganun? But because of the El Nino effect, that leave particular region hotter than normal. So that's why already the shifting baseline combined with the abnormally hot year, you know. So that's why I think this year, particular region in the Caribbean, in Southeast Asia, and also some part of South Asia are the most vulnerable region in particular for this year. So you can see that I think the hot spot. So, ayan po, makikita po natin ang ating planeta, itong nakalagay na po na red, ay ito po ay sobrang init na po na nararanasan ng mga lugar sa mundo po natin. From the climate model. Ngayon mga sangkay, anong sinasabi po dyan ng Biblia mga sangkay patungkol po sa pagkasira ng ating mundo? Kasi, alam nyo, ang Biblia po talaga yung guide nating lahat kung ano po ang magaganap sa ating planeta at hindi po yan biro. Kasi, kung hindi accurate yung Bible, kung ang Biblia ay nagsisinungaling, bakit lahat ng hula sa Biblia ay nangyayari? Ito yung sinasabi ng Biblia mga sangkay, na magiging future ng ating planeta. Ito, tingnan po natin. Sabi po dito sa 2 Peter chapter 3, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito, ay sinisikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Alam nyo mga sangkay, kahit ito, nangyayari po yan ngayon. Kita mo ngayon yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, pinagtatawanan. Kahit sa akin mga sangkay na nag-share ng Word of God, pinagtatawanan. Di ba? Bakit? Katuparan po yan ng propesiya sa Biblia.
Pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating. Si Jesus ang tinutukoy dito, nangako daw na darating siya. Sasabihin nila, nangako siyang darating. Hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay. So, hanggang ngayon mga sangkay, isa rin po ito sa katuparan ng propesiya. Maraming mga tao ang pinagtatawanan ng mga Kristiyano ngayon, lalong-lalo na pag-usapan po ang pagbabalik ni Jesus Christ. Kasi sinasabi po nila, asan na yung sinasabi ninyo? Akala ko ba babalik si Jesus Christ? Diba? Akala ko ba babalik yung Diyos nyo? Bakit wala pa rin yung Panginoon nyo? Ang tagal na. Nangamatay na lamang ang mga ninuno, bakit wala pa rin? Pero ito ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay. Nilikha ang lupa buhat sa tubig sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din, okay. Ito. Sabi ng salita ng Diyos. Ito di ba umiinit ang panahon? Ito may sinasabi ang Biblia. Sa verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagparusa sa masasama. So darating ang araw, mga sangkay, yung ating planeta ay masusunog po talaga. Bakit? May rason po dyan. Mamaya, papakita ko po sa inyo mga sangkay, isa rin po yan sa prophetic event na paparating na nakasulat sa Bible. So gusto kong i-share ito sa inyo kasi related po ito sa sinasabi ng Biblia. Okay? Itong nagaganap, itong climate change, mga sangkay, ito po ay nakasulat po sa Biblia na magaganap po talaga itong mga natural disaster at papunta po tayo sa pagkawasak ng ating planeta. Pero medyo matagal pa naman, mga sangkay, yung sinasabing end of the world. Medyo matagal pa naman po yan kasi marami pong nakaprosesong mga prophetic events. No? Marami pa pong mangyayari, mga sangkay. Pero sa madaling sabi, nandito na po tayo sa simula ng katapusan. Ngayon sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan na sa Panginoon. Ito kasi ang sinasabi ng iba, mga sangkay. Ang tagal naman daw bumalik ng ating Panginoong si Jesus. Pero sabi po ng Bible, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ayan po, mga sangkay. So, para sa ating Panginoong Diyos, ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon para sa atin. Ganun lamang po, mga sangkay. At tandaan po natin, dahil po siya ay Diyos, hindi po siya bounded ng time. Hindi po siya gapo sa oras. Sabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Ngayon, ito mga sangkay. Ito ang mangyayari sa ating planeta. Na tingin ko, ito po ang nagaganap ngayon. Na parang nag-uumpisa na po. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating. Tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So yan po ang mangyayari sa ating mundo. At kung nagtataka po tayo bakit itong nangyayari itong mga disaster, bakit pinapahintulutan ng ating Panginoon, ito po ay bahagi sa propesiya ng ating Panginoong Diyos. Para po hindi natin kalimutan o para po maintindihan natin, mga sangkay, at mas lalo po tayong maging malapit sa Kanya. Isipin nyo mawawala daw po, matutupok pati nga po yung araw pati daw po yung buwan. Mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto sa lupa, mga sangkay, ay mawawala. At sabi ng Biblia, dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ayan. Ngayon, yan po ang mangyayari, mga sangkay, in the near future. Ang ating mundo ay masisira po talaga, mawawasak sa pamamagitan po ng pagkatupok. Kaya wag po tayo magtaka kung bakit may climate change, bakit tumitindi ang global warming, bakit umiinit ang ating mundo. Marahil ito po ay isa sa mga prophetic event na dadating at dadating po talaga tayo
sa pagkatupok ng ating planeta. Pero, eto, wag po tayo mag-alala mga sangkay dahil may sinabi ang Biblia. Matutupok ang ating planeta at ang lahat ng mga bagay na nilikha ng ating Panginoon sa kalawakan, kagaya ng araw at mga bituin. Pero sabi ng Biblia, ito, pagkatapos nito, ito po ay sa Revelation chapter 21. Isinulat po ito. Inireveal ng ating Panginoong Diyos kay John sa isla ng Patmos. Inireveal dito ano ang mangyayari sa ating mundo. Pagkatapos po na mawasak ng ating planeta mga sangkay at ng buong kalawakan, dahil sa gagawin ng ating Panginoon, i-reform ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay. Kaya sabi po ng Biblia, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit. Ibig sabihin, bagong kalawakan, bagong langit na nakikita natin, at isang bagong lupa. Ito na po ay ang ating planeta. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Ngayon mga sanggay, eto, tingnan po natin, bagong langit at isang bagong lupa. I don't know kung ito po ay tumutuko sa New Earth. No? Maybe, mga sangkay, ito po ay tumutukoy sa bagong planeta, bagong Earth. Okay? Ito po ay tumutukoy sa bagong lupain ng tao na sinasabi ng Biblia at hindi lang po doon. Kung ngayon mayroon pong Jerusalem doon po sa Israel, dito mga sangkay, lalabas din po. Bababa din po. Nakita daw po ni ano dito. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Kaya huwag po tayo mag-alala mga sangkay dahil sa kabila po ng pagkasira ng ating planeta, kung ikaw ay talagang tapat na naglilingkod kay Lord, hindi ka dapat mag-alala. Dahil ang future na ito mga sangkay, napakaganda. Dahil gagawin ulit ng ating Panginoong Diyos na perpekto ang lahat ng kanyang nilikha, kagaya po ng kalawakan, buong universe, at maging ang ating planeta. Okay? So, huwag kayong matakot mga sangkay kung ito nakikita ng mga scientist. Marami po ang nag-aalala kasi dito na nasisira na po ang ating planeta. Huwag po tayo mag-alala. Dahil mga sangkay, mayroon pong magandang gagawin ng ating Panginoong Diyos sa darating na panahon. Kung tayo po ay naglilingkod ng tapat sa Kanya, mawi-witness po natin yan mga sangkay. Subalit yung mga hindi, alam nyo na kung saan po ang patutunguhan nila. So ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. Again, ang climate change ay bahagi rin po ng propesiya sa Biblia na dahan-dahan na pagkawasak, pagkasira ng ating mundo. Patungo po ito sa pag-reform ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, maging ang ating planeta at ang buong kalawakan. Okay? So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa Facebook. Okay? Type nyo lamang po Sangkay Revelation, then i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.